isang mabilis na vlog. Yung legit na akong OFW. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cambillo. Ito yung kwento nung paano ako naging legit na OFW. So right after ko makahanap ng work and hindi naman ako dumaan ng POEA, kaya just travel out, like mabas lang tayo ng Pilipinas and sabi natin, mamamasya lang ako doon. Pero ang totoo, naghanap ka ng trabaho. So, marami po yung Pilipino na gumagawa. Nagiging strict na po ang ating government dyan. Kasi yung iba kasi hindi nakakauwi, yung iba TNT. So, actually, TNT po yung term talaga doon. Mahirap pong i-trace ng government yun. Kaya ayaw po nila yun. Pero may mga nakakalusot pa rin. Kasi nga, di naman nila mapipigilan lahat ng mga tao talagang kaya may capacity makalabas ng bansa. So, ayun, nung nakalabas na tayo ng bansa, hanap tayo ng trabaho. Ito yung kwento, paano ako naging legit na OFW. So, syempre, right after mo makahanap ng work, ikaw, magtatrabaho ka na lang kasi may legitimate ka naman na visa na doon sa pinagtatrabaho. So, ikaw, work lang. Pero by the time na gusto mo nang umuwi, hinahinay lang, di ka basta-basta makakauwi. Kailangan mong asikasuhin lahat ng dokumento na kailangan ng bansa natin para makabalik ka ulit dun sa trabaho mo. May mga requirements. You need to go to the consulate. Kung saan mang bansa ka nagtatrabaho, kailangan mo pumunta muna dun. And at the same time, kailangan mo rin ng OE para yun yung ticket mo para makabalik ka dun sa trabahong pinagtatrabahuhan mo sa abroad. So by the time na gusto kong umuwi, actually, hindi naman dapat pa ako yung amo namin, pinag-leave kami. Actually, hindi naman siya, let's say, it's a forced leave. So, I want to take the opportunity to go. Ayun, nalaman ko na ganun pala ang procedure. Kailangan mong consulate natin, kompleto lahat ng kailangan mo magpa-membership sa OWA. So, parang ito yung notification ng government natin na isa ka W sa bansa na yon. And may record din sila. Ito pala yung ano rin nila sa kanilang records na itong tao na to nagtatrabaho doon sa ganung bansa. So, records po yun na ikaw isang OFW at doon ka na naninira. So, ayun, and isa pa, yung OAC. So, hindi ka makakabalik sa work job mo or dun sa lugar na pinagtatrabaho mo kung wala kang OAC. Pagkalalabas ka na ulit ng Pilipinas. So, ayun, nakakuha tayo and hindi nga natin alam yung procedure na yun. But, syempre, yung mga nag-guide sa atin, kailangan pumunta doon. Hindi ka pwede makauwi ng Pilipinas nang wala ang mga tamang dokumento. So, actually, yung dokumento na yun is para makalabas ka ulit ng Pilipinas. Not to go inside. Kasi anytime naman, bansa naman natin yun, yung bahay natin, makakauwi ka. You have a Philippine. Ayun. But paglalabas ka, yan yung medyo ma-filter yan. Hindi ka basta-basta makalabas kung wala kang tamang documents or requirements. So, ayun, ano ba yung mga lesson natin dun sa storya na yun? So, yung unang-una, importante na meron kang documents kasi sa lahat ng bagay, sa lahat ng procedure, anywhere ka magpunta, yung mga records or documents na requirement ng kung ano mang ahensya o kung ano mang organization na ina-require, you need to comply on that. Yung mga procedure o mga proseso ay magiging smooth. Siguro hindi lang naman yan sa government required. So, kahit sa anong organization siguro, kailangan yan to fulfill or to proceed with the procedure. So, napaka-importante po niya na mag-secure tayo ng correct documents natin. So, ito pa yung mga medyo isa pa sa mga learnings or value na na-input ko sa sarili ko during that time ay yung timing. Kasi nung time na ang tamang timing pagka magpa-member ka ay right after mo makakuha ng trabaho. Dapat magpa-membership ka na po agad. Hindi yung tipong uuwi ka lang tsaka ka magpa-member po ikaw. Hindi naman po kung OFW ka at kumikita ka na, hindi na po mabigat sa bulsa mo yung timing mo. You should apply immediately. You need to apply. So, para ma-notify yung government natin. So, anything na mangyari sa'yo, alam nila. Isa pa sa mga natutunan ko with this experience is, syempre, compliance, no? So, kailangan mo mag-comply. Hindi tayo dapat, dahil nag-TNT ka pa rin dun sa government mo, no? Kailangan at least i-notify mo na legit ka na nag-work dito sa bansa na. At least, maging legit ka na rin sa Pilipinas. Kailangan, comply tayo. Kahit saan tayo magpunta or kahit saan, you need to comply dun sa mga requirements o anong demand nila. So, dahil, syempre, meron nag-govern na law
So, ayun, importante mag-comply tayo. Kasi, syempre, kung di ka nag-comply, may mga consequences yan na minsan ayaw natin maranasan. Let's just comply. So, ba't ko nga pala to sinishare? Sinishare ko to para at least awareness dun sa mga new OFW. Syempre, marami patuloy po ang OFW, patuloy po yan. Baka everyday may lumalabas W at the same time, everyday may lumalabas or may nag-a-apply ng trabaho. So, etong mga documentation na let's secure this one para sigurado kailangan natin to 100%. Itong mga dokumento na to or pag-comply natin na to, kailangan natin. Kalaban kasi natin dito, wala tayong alam dun sa mga bagay, sa mga procedure. So, bara lang tayo. Tira lang tayo ng tira. Kaya importante rin na 100% ay mag-comply. Naniniwala ako sa phrases na to, delayed gratification. Kung ano man pinaghirapan mo, pinagdadaanan mo ngayon, or may ginugol ka, wag mong tigilang trabahuhin. Kasi sigurado mag-gratify ka rin the later. Wag mong sukuan. So, may mga challenges yan. May mga pagsubok in between. Pero by the time na kailangan mo nang pitasin yung bunga, 100% So, yun lang po, mapagpalang araw sa inyo. At kung ikaw ay nangangailangan insurance or property sa Pilipinas, pwede mo po akong message. Ayun lang po, mapagpalang araw sa inyo lahat.